Niyo na po nakita sa inyong mga Biblia, inaanyahan ko po muli ang bawat isa na magsitayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa oras nito. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito, "In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi. And the name of his 2 sons were Mahlon and Chilion, and they were Epaphrites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. These took Moabites' wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years, and both Mahlon and Chilion died, so that the woman has left without her 2 sons and her husband." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa oras nito, tayo po ay saglit na manalangin. Ama, sa umagang ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong harapan, sa inyong paanan, nagpapakumbaba, at patuloy, Panginoon, na kinikilala ang inyong kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan, ang inyong grasya sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay patuloy niyo pong binibigay, pinagkakaloob, pinaparana sa bawat isa sa amin. At ngayong oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ay patuloy niyo pong ihanda ang puso ng bawat isa sa pakikinig po namin ng inyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ay mangusap ka. At ang dalangin po namin ay tulungan po kami ng banal na spirito upang maintindihan po anuman yung nais niyo pong isabihin sa bawat isa sa amin sa oras nito. Itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po yung mahayag sa oras nito. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. At amen. Tayo po ay makakaupo na. Unang-una sa lahat, ako po ay bumabati ng isang maligayang araw ng ating Panginoon. Happy Lord's Day po sa bawat isa and good morning sa bawat isa. Again, we are so happy, we're so glad na kayo po ay makasama namin sa oras na ito para po tayo ay sama-samang sumamba, sama-samang magbigay ng glory sa ating Panginoon. No? Talagang nakaka-excite po talaga yung face-to-face na pagsamba. Kaya patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na i-allow na ng Panginoon na tayo po ay every Sunday makapag face-to-face. And gusto rin i-welcome yung ating mga bisita ngayong oras na ito. May bago akong mukha na nakikita. Siya po ay kasama ni Aaron. Ang alam ko, pangalan niya ay Ralph. Tama ba? Ralph. So, mayroon din tayong bisita sa likod. Welcome sa Lifehouse Church, si Don and Rondel. Tama ba? Okay. So, welcome sa Lifehouse Church. Sana hindi ito yung una at huli ninyong pagdalo sa iglesyang ito. Alright. So, again, last week po, purihin po ang Panginoon last week dahil lahat po ng papuri sa Panginoon dahil last week po natapos po ang ating series sa Solas. No? Natapos po yung series natin sa Solas at ako po ay naniniwala na yung pong series na yon. And sana, I hope, na ang bawat isa sa atin ay naging pagpapala po yung series na natin sa Solas. No? Yung pong series na yon, it is a very refreshing po na series para sa bawat isa sa atin sapagkat ito po yung reminder para po sa bawat isa sa atin na kung ano ba yung pinapanghawakan natin bilang iglesia, bilang Lifehouse Church at kung ano yung stand natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. No? Yung pong 5 solas na yun po yung doctrine na pinapanghawakan po natin mula po sa salita ng Panginoon. And ano yung pong 5 na yun nga po is Scripture alone, faith alone, grace alone, Christ alone, and alam po natin lahat ng end goal po ng lahat ng yun is all for the glory of our God, or for the glory of Christ. Alam nyo, it is so amazing din po, no? Dahil last week nga ay kinungklud po ito ni Pastor Jordan. So salamat Pastor Jordan sa napagandang conclusion po ng series natin last week at talagang diniscuss po ni Pastor Jordan sa atin. Pinakita niya sa atin kung gaano kahalaga ito sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya na ito ay dapat ay ipinapakita natin or ina-apply natin sa araw-araw nating buhay
bilang mga mananampalataya. No, last week, Pastor Jordan, pinakita niya na we should live our lives living in all that 5 solas. No? Na kailangan nating mabuhay. No? Talagang dapat yun yung nakikita, yun yung na-exercise natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Bakit? No? Kasi napakahalaga nun kasi kung hindi po natin ipamumuhay at pangahawakan, paninindigan, tatayuan yung 5 bagay na doktrina yon, yung katotohanan na yon, 5 katotohanan na yon mula sa salita ng Panginoon, then hindi po natin magagawang magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Ang mangyayari, we will live our lives in a way kung saan or kung anong dinidesire ng puso natin. At kung ano yung desire ng puso natin, alam natin ang resulta niyan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At ayaw ng Panginoon yon. No? Hindi ganoon yung nais ng Panginoon na mangyari sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga iniligtas. Kaya naman, talagang nandoon yung grace ng Panginoon para tayo ay tulungan. Sabi nga dito, God, through His power and His grace, through the power of the Holy Spirit and His grace, preserves His people in this life for the sake of His own praise and glory. So yan po ay isang katotohanan sa atin bilang mga mananampalataya na hindi po natin yung magagawa, again, hindi natin yung mapapamuhay kung hindi pa rin dahil sa tulong ng ating Panginoon. And alam nyo po mga kapatid, yung katotohanan na yan, yung fact na yan, I believe ito din po yung nais ipakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin na makita natin sa buhay ni Ruth and even ni Naomi. No, na ating pong pag-aaralan. Ito po yung nais dahil meron pong plano ang Panginoon sa kanila. I believe God is preserving yung pong lineage ni Naomi sa pamagitan po ni Ruth dahil meron pong plano ang Panginoon sa kanila dahil sa lineage na yun magmumula yung ipinangakong hari ng Panginoon at ipinangakong Mesaya ng ating Diyos sa kanyang mga tao para i-redeem ang bayan ng Israel, para i-redeem yung kanyang mga anak. At ito nga po yung titignan natin sa pagsisimula po ng ating series dito po sa Book of Ruth. Excited po ba kayo sa series natin? Ito po yung titignan natin sa oras na ito. No, at alam niyo po, kung ating pong babasahin, yung pong sa simula pa lamang, first chapter pa lamang ng Book of Ruth, makikita po natin, mapapansin natin, it is a tragic event sa buhay ni Naomi, sa pamilya ni Naomi. It is a tragic event sa pamilya ni Naomi, pero at the end, makikita natin that it is a beautiful story na sinulat, inordain ng ating Panginoon Diyos upang makita at ilarawan sa bawat isa sa atin kung paano niya tayo i-redeem bilang mga taong hiwalay sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. So this is, it is a tragic event, moment sa buhay ng pamilya ni Naomi, pero napakaganda po ng storyang ito. At kailangan po nating tandaan, alam niyo po yung nag-e-echo doon po sa aklat ng Ruth is redemption. Yan po yung paulit-ulit nating makikita dito po sa aklat na ito. Dahil ito po yung main theme ng aklat ng Ruth. Yung pong redemption. Kaya nga pong papansinin natin, kanina siguro nakita natin, nakalagay Book of Ruth, the shadow of redemption. So yan po yung isa sa main theme ng aklat ng Ruth. And alam niyo po, ito pong istorya na ito ni Ruth, ito po ay nangyari, no, naganap nung panahon ng mga Judges. Yan po yung makikita natin doon po sa ating passage. So, suriin po natin ang ating passage. No? Ruth chapter 1 verse 1. Sabi dyan, in the days when the judges rule. So yung setting po nung story na ito ay panahon ng mga hukom. No? Doon po sa bayan ng Israel. Alam niyo po mga kapatid, yung pong mga judges, sila po ay nag-rule sa bayan ng Israel sa loob ng 450 years. No, ito pong mga hukom na ito nag-rule sa Israel bago pa maging monarchy. Yung pong bago magkaroon ng hari
ang bayan ng Israel. Imagine natin yung pagitan simula panahon ni Joshua hanggang dito sa panahon ni Haring David, no? Or ni Haring Solomon. Or Haring Saul pala, sorry. Haring Saul. So anyways, again, nag-rule po itong mga judges na ito sa bayan ng Israel sa loob ng 400 years. At alam niyo po mga kapatid, kung atin pong babasahin yung aklat ng mga hukom sa ating pong mga Biblia, hindi po maganda yung naging resulta nito sa bayan or sa mga tao, or hindi naging maganda yung response ng mga tao sa bayan ng Israel doon sa kanilang mga judges. Yun po yung katotohanan, no? Pero kung titignan po natin, if we look back po sa panahon ni Joshua, no? Nung panahon po ni Joshua, alam niyo po, ang bayan ng Israel ay pinagpala ng Panginoon. Sobrang pinagpala ng Panginoon ang bayan ng Israel. Unang-una dyan, nakatapak sila doon sa lupang pangako or pinangako ng Panginoon sa kanila, sa Canaan. Yun yung pangako ng Panginoon sa kanila, nakatapak sila doon. No, kaya po pinagpala ng Panginoon ang bayan ng Israel dahil nga po sa pangako yung pinagkaloob ng Diyos kay Joshua. Makikita po natin, sabi po ng Joshua chapter 1 verse 3. Every places, ito po yung promise, ito po yung pangako, covenant ng Panginoon kay Joshua. Sabi niya, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. So kaya kung mapapansin po natin, kung titignan po natin, na talagang kahit ano, nagkatotoo po yung pangakong ito ng Panginoon kay Joshua. Dahil totoong kahit anong tapakan ng kanyang mga paa, lupa na tapakan ng kanyang mga paa ay nakoconquer po ni Joshua kasama ang bayan ng Israel. Nangyayari ito dahil po sa katapatan at pagsunod ni Joshua and even ng bayan ng Israel sa ating Panginoon. Nagbinigyan sila ng Panginoon ng katagumpayan, si Joshua at ang bayan ng Israel, nagbinigyan sila ng katagumpayan ng Diyos because they serve and they devoted themselves sa tunay at buhay na Diyos. No, yun po yung nangyari, kaya po nandoon yung pagpapala ng Panginoon dahil sila ay tapat sa ating Diyos, tapat sila sa Diyos na si Yahweh. Pero at the end of book of Joshua, nung panahon na mahina na po si Joshua, nung malapit na siyang mamatay, napapansin ni Joshua, parang nagbabago na yung mga tao sa bayan ng Israel. Na para bang muli silang bumabalik, itong mga Israelite na ito, bumabalik sila sa dati nilang gawain, bumabalik sila sa kasalanan at ginagawa nila kung ano yung gusto nila. Katulad nung sila po ay nandoon pa sa bayan ng Ehipto. They follow their own desire, they follow and worship the gods of their forefathers doon sa bayan ng Egypt. Kaya ano po yung ginawa ni Joshua? Ginawa po ni Joshua, Joshua gathered the elders, the leaders, the officers, and even the judges and ng bayan ng Israel upang i-remind ang bayang ito sa kung sino at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Ginather niya, sabi po ng Joshua chapter 24, verse 1. Sabi diyan, sabi po ni Joshua, sabi po ng salita ng Panginoon, Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and summoned all the elders, the heads, and the judges, and the officer of Israel, and they presented themselves before God. So ginather ni Joshua yung mga Israelites. Bakit? Para ipaalala sa kanila na manatili silang tapat at maglingkod sa Diyos na buhay, sa Diyos na si Yahweh. In verse 14 to verse 15, ano po yung sabi ni Joshua after niya sabihin, after niya ipaalala lahat ng katapatan ng Panginoon sa kanila, after niya ipaalala sa kanila lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kabayan ng Israel, ano po yung sabi ni Joshua? Verse 14, Now therefore, fear
the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods of your fathers, serve beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Yun po yung sabi ni Joshua sa kanila. And ang sabi po ni Joshua, verse 15, and if it is evil in your eyes to serve God, the Lord, choose this day whom you will serve. Sabi ni Joshua, kung sa tingin nyo, mali na maglingkod sa buhay at tapat na Diyos, then ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, at this moment, choose this day whom you will serve. Pumili ka kung sinong paglilingkuran mo, yung Diyos, yung mga Diyos na bato, o yung Diyos na buhay na tumulong sa inyo at Diyos na tapat sa inyo. Yung Diyos na naglabas sa inyo sa bayan ng Ehipto. Sabi ni Joshua, choose this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, and or the gods of the Amorites in whose land you dwell. At ano sabi ni Joshua? Ano yung stand ni Joshua? And alam ko, very familiar ito sa bawat isa sa atin. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yun po yung sabi ni Joshua. So bago mamatay si Joshua, mga kapatid, bago siya mamatay, ginamit ng Panginoon si Joshua para ipaalala sa mga Israelita na dapat nilang paglingkuran, i-worship ang Panginoon na nagligtas sa kanila. No? And kung makikita po natin, kung babasahin po natin itong buong chapter ng verse 24, makikita natin kung ano yung naging response ng bayan ng Israel. Ano yung naging response nila? They even shouted kay Joshua na, yes, we will serve God. We will serve the Lord. Nagkaroon sila ng covenant, no? Kaya nga gumawa pa si Joshua ng memorial ng covenant na ito para maging paalaala sa bayan ng Israel. Merong malaking stone doon na nilagay niya para maging reminder ng covenant na ito na ginawa nila sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, nung namatay na si Joshua, ang pangakong ito, ang covenant na ito, na ginawa ng bayan ng Israel sa harapan ng banal na Diyos, sa harapan ng tunay na Diyos at buhay na Diyos, ay agad-agad nilang tinalikuran, agad-agad nilang kinalimutan. They break that covenant and started to do everything. Lahat ng sinimulan nilang gawin, yung mga bagay na gusto nilang gawin. Let's see Judges chapter 2 verse 11 to 12. Sabi diyan, and the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served Baals, and they abandoned the Lord. Imagine natin, no? Parang kailan lang nangako sila, yes, we will serve the Lord. Pero after ni Joshua, eto na. They did what was evil in the sight of the Lord and served Baals, and they abandoned the Lord, the God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt. They went after gods from among the gods of the peoples who were around them and bowed down to them, and they provoked the Lord to what? Anger. They provoked the Lord to anger. Dahil sa kanilang sariling kagustuhan, mga kapatid, dahil sa kanilang sariling pagnanasa, ginawa nila yung mga bagay na dinidesire, ginugusto nila para sa sarili nila. At dahil doon, mga kapatid, lubos na nagalit ang Panginoon sa bayan ng Israel, kaya hinayaan ng Panginoon na sila ay sakupin, i-conquer, pahirapan ng mga bansang nakapaligid sa kanila. And sa verse 15 po ng chapter na yan, sabi po ng verse 15, whenever they march out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned, and as the Lord had sworn to them, and they were in terrible
distress. So kahit na, sabi na, dahil sa galit ng Panginoon, pinabayaan sila ng Panginoon, hinayaan sila ng Diyos na sakupin. At dahil doon, sabi doon sa verse 15, they are in terrible distress. Pero alam niyo mga kapatid, kahit na gano'n na lamang yung galit ng Panginoon sa kasalanan ng bayan ng Israel, mga kapatid, nagpakita pa rin ang ating Panginoon, pinakita niya pa rin yung kanyang kahabagan, pinakita pa rin niya yung kanyang mercy, yung kanyang patience sa kanila, mga kapatid. Alam ng Diyos na walang magagawa ang mga taong ito para maalis yung sarili nila doon sa kalalagayan nila, sa mahirap na kalalagayan nila. Kaya kumilos ang Panginoon, kailangan kumilos ng Diyos para alisin sila doon sa lugar na yon. Alam nyo, ganito rin tayo mga kapatid. Alam nyo, we are so sinful sa harapan ng Panginoon. We are doing everything that na dinidesire ng ating mga puso. And sabi nga na salita ng Panginoon, we don't even seek and we don't even understand the Lord. We don't seek, we don't understand ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. Same situation mga kapatid, ganito rin tayo sa harapan ng Diyos. Makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para tayo ay Kanyang iligtas. Ano po yung naging solusyon ng ating Panginoon para i-save ito pong mga Israelites na ito sa kanilang kalalagayan? God raised up judges para sa kanila. God raised up judges for them. In Judges chapter 2, verse 16 to 18, ito po yung sabi ng Panginoon, ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Then the Lord raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them. So ang Panginoon, tinalaga niya. Itinalaga ng ating Diyos yung mga hukom, yung mga judges sa bayan ng Israel para maging tagapagligtas, iligtas sila ng mga judges na ito. No? Doon sa mga bayan, sa mga tao na nagpapahirap at sumasakop at umaapi sa kanila. Pero ito po yung naging response ng bayan ng Israel. Verse 17, makikita po natin ano yung naging response nila. Yet, they did not listen to their judges. Hindi sila nakinig. Ito na nga ang Panginoon, nag-provide ng salvation para sa kanila sa pamagitan ng mga hukom na ito, ng mga judges na ito, pero ang naging response ng mga Israelita na ito dahil sa kanilang mga kasalanan, they did not listen doon sa mga judges na itinalaga ng Panginoon. For they were after their other gods and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the Lord, and they did not do so. Hindi nila sinundan yung ginawa ng kanilang forefathers, which is si Abraham, si Isaac, and si Jacob, na sinamba nila ang ating Diyos na buhay. And sabi pa po ng verse 18, whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judges, or with the judge, and He saved them from the hand of their enemies all the days of the judges. All the days of the judges. Sabi, every time na nag-raise up, nagtatalaga ang Diyos ng judges para sa kanila, yung kamay ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, nandun sa judges na yon para iligtas sila doon sa kanilang mga enemies. Bakit? For the Lord was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. Again, mga kapatid, itinalaga ng Panginoon yung mga hukom na ito. Nag-rule itong mga judges na ito sa bayan ng Israel upang maging extension ng kanyang tulong at kahabagan para sa bayan ng Israel. Pero paulit-ulit nilang ginagawa, ay patulit-ulit silang bumabalik sa dati nilang gawain, patuloy nilang sinusunod ang kagustuhan ng kanilang mga sarili,
patuloy silang gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Diyos. In Judges chapter 2, verse 19 to 23, but whenever the judges died, they turned back and were more corrupt than their fathers. Let's imagine that, mga kapatid. Hindi lang sila basta bumabalik sa dati nilang pagkatao, hindi lang sila basta gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, but they even more corrupt. Higit pa doon sa kanilang mga ninuno, yung kasalanang ginagawa nila sa harapan ng ating banal na Diyos. Sabi doon, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after God, serving them and bowing down to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. Hindi nila iniwan, hindi nila tinalikuran yung mga dati nilang ginagawa. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he said, because these people have transgressed my covenant, and I have commanded their fathers, and have not obeyed my voice. Verse 21, ito po yung masakit at nakalulungkot, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, I will no longer drive out before them any of the nation that Joshua left when he died. For what reason? In order to test Israel by them, whether they will take care to walk in the way of the Lord or their fathers, as their fathers did, or not. So, anong ginawa ng Panginoon? Verse 23, so the Lord left the nations, not driving them out quickly, and He did not give them into the hand of Joshua. Yun po yung isang nakakalungkot, mga kapatid. Dahil po sa kasalanan ng mga tao sa bayan ng Israel, nung kapanahunan ng mga hukom, ng mga judges, nung nagro-rule yung mga judges sa bayan ng Israel, dahil ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin sa sarili nila, kahit na ito ay kasalanan sa harapan ng Panginoon, ay ginagawa pa rin nila. Mga kapatid, anong naging ginawa ng Panginoon sa kanila? Hinayaan sila ng Panginoon. Pinabayaan sila ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. In Roma chapter 1 verse 25 or 24 to 25, buksan po na, wala po dyan sa PowerPoint. In Romans chapter 1 verse 24 to 25, atin pong makikita kung ano po yung sinasabi ni Pablo dito para po sa mga mananampalataya dito sa Roma. Sabi po dyan, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God. Ipinagpalit nila yung katotohanan na kanilang narinig, na inireveal sa kanila ng Diyos, sa kagustuhan ng sarili nilang mga makasalanang puso, mga kapatid. Marahil, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit kailangan natin patuloy na siyasatin yung ating mga puso. Ano ba yung sinusunod ko sa aking buhay? Nabubuhay ba ako para sa Diyos? Ipinamumuhay ko ba yung katotohanan na narinig ko mula sa Panginoon, or nabubuhay ako sa kasalanan at kagustuhan ng sarili kong puso, makasalanang puso? Kailangan natin patuloy na suriin, mga kapatid, yung mga puso natin. Dahil alam niyo, mga kapatid, kung tayo po ay totoong Kristiyano, kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi ka mabubuhay sa kagustuhan ng iyong sarili. Hindi ka mamumuhay sa kasalanan. Ang ipamumuhay mo is kung anong kagustuhan at kalooban ng Diyos para sa iyo. Mabubuhay ka para sa katotohanan
ng salita ng Diyos, mabubuhay ka sa katotohanan ng kaligtasang iyong narinig mula sa ating Panginoon. Again, mga kapatid, ito po yung nangyayari sa bayan ng Israel noong kapanahunan ng mga hukom. Pinabayaan sila ng Diyos, hinayaan sila ng Panginoon. At marahil, mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit ito pong pamilya ni Elimelech, kasama ang kanyang asawa na si Naomi at maging ang kanyang mga anak ay nagdesisyon na umalis sa bayan ng Israel, sa Bethlehem, dahil nga nung kapanahunang ito ay panahon ng nasa panahon sila kung saan nandoon na nangyayari yung parusa ng Diyos para sa kanila. Nung panahon na ito, meron pong krisis sa bayan ng Israel at merong taggutom. Sabi po sa ating passage, Ruth chapter 1, verse 1, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So meron pong krisis, meron pong famine na na-experience po ang bayan ng Israel. At mga kapatid, kung atin pong i-observe sa salita ng Panginoon sa Scripture, whenever the Scripture speaks about famine, meron po tayong dalawang bagay na makikita. Kapag po may famine na binabanggit, meron pong dalawang bagay tayo na makikita or ibig sabihin ito pong famine na binibigay ng Panginoon sa bayan man, sa tao man, or kung sino man. Una po makikita natin, yung pong famine, it is God's divine punishment sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. It is God's divine punishment sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya at sa mga taong nagkakasala at gumagawa ng masama, kasalanan sa harapan ng ating Diyos. We can see this maraming beses sa salita ng Panginoon. No? Makikita po natin kung paano po ipinaranas ng Panginoon ang famine sa land of Egypt, no? Kay Pharaoh. Makita natin to doon sa mga nation na nag-oppose sa ating Diyos. No? Noong kapanahunan ni Nebuchadnezzar, kung hindi dahil sa panaginip, kung hindi dahil sa panaginip ni Daniel, hindi sila ma-deliver sa famine na yun. No? Ano pa pong sabi dyan? Hindi lang po natin ito makikita rin po natin ito doon sa mga na yung famine na ito ay na-experience or binibigay ng Panginoon as punishment sa mga taong hindi nga sumusunod sa Kanya. At ang best example nga po dito is ito pong bayan ng Israel. And alam niyo po ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 23 to 24. Sabi diyan, dahil sa kasalanan ng bayan ng Israel, ano po yung sabi ng Panginoon para sa kanila? And I will heap disaster upon them, and I will send my arrows on them. They shall be wasted with hunger and devoured by plague and poisonous pestilence. I will send the teeth of the beasts against them with the venom of things that crawl in the dust. Yan po yung parusa ng Diyos sa bayan ng Israel. Dahil po sa kasalanang ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Dahil po sumusunod or ginugusto nilang gawin yung mga bagay na pleasing sa sarili nila. Pero alam nyo, ito po yung pangalawang bagay, yung famine, hindi lang siya divine punishment ng Panginoon para sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. At ito rin po yung pangalawa na ito pong famine ay ginagamit ng Panginoon para i-preserve naman yung pong mga taong sumusunod sa Kanya. Yung famine sometimes ay ginagamit ng Panginoon to fulfill yung magandang plano ng Diyos for His people. No? We can see this. Nangyari po ito nung panahon po ni Abraham. In-spare ng Panginoon si Abraham sa famine. No, back in Genesis chapter 12 verse 10. Wala po yan sa PowerPoint.
Now there was a famine in the land, so Abraham went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. Inalis siya ng Panginoon doon kasi nga, may plan ang Panginoon sa buhay ni Abraham. At may pangako ang Panginoon sa buhay ni Abraham. At ang reason kung bakit merong covenant ang Panginoon kay Abraham is because si Abraham ay tapat na nananampalataya sa Diyos na buhay na si Yahweh. No, makikita rin po natin ito sa buhay ni Joseph. Kilala niyo ba kung sino si Joseph? Siya po yung bunsong anak ni Jacob. At anong ginawa sa kanya? Kung titignan natin yung story ng buhay niya, is nakakalungkot din yon dahil gusto siyang patayin, itinapon siya sa balon, tapos ibinenta siya. No, pero alam nyo, inalaw ng Panginoon na mangyari yon sa buhay ni Joseph. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na i-spare yung pong lahi ni Jacob, lahi ni Israel, doon sa famine na paparating. Yun po yung makikita natin. And dito po sa ating passage na pinag-aaralan, this I believe is the same reason sa buhay ni Elimelech and even sa buhay ni Ruth, ni Naomi. Makikita natin sa ating passage na God allowed them to leave Israel to preserve them or yung lineage nila for the purpose of His sovereign will. Bakit? Kasi nga po, gagamitin ng Panginoon ang pamilyang ito. Sa lahing ito magmumula yung haring ipinangako ng Panginoon at yung magliligtas sa kanyang mga tao. Kaya mga kapatid, ito po yung isang katotohanan mga kapatid sa buhay natin. If we are experiencing famine sa ating buhay, kung tayo po ay nakaka-experience ng hardship sa buhay natin ngayon mga kapatid, kung nararanasan natin yung hirap or pagsubok sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, I believe, mga kapatid, kailangan din nating suriin yung puso natin. Tanungin yung mga sarili natin. Nararanasan ko ba itong paghihirap na ito, mga pagsubok na ito, itong mga hardship na ito because God is preserving me and want me to persevere in this life for the purpose of His will or His glory? Or the reason why I am experiencing itong mga hardship na ito sa buhay na ito is dahil ito ay resulta ng ating kasalanan. Sinasabi mo mga kapatid, mayroon kang pagsubok sa buhay mo ngayon. Na ikaw ay sobrang, siguro sinasabi mo, sinusubok ka ng Diyos. Mga kapatid, kailangan mong siyasatin ang iyong sarili. Kailangan mong siyasatin ang iyong puso, kapatid. At tanungin ang sarili mo na, pinaparanas ba ito sa akin ng Diyos dahil meron siyang gustong mangyari para sa akin? Para sa kanyang ikaluluwalhati? O nararanasan ko to dahil ito ay resulta ng aking kasalanan na hindi ko sinusuko sa Kanya? Tanungin mo sarili mo mga kapatid, dahil ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 17, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Malinaw po ang sabi ni Pedro, mga kapatid. It is better for us to suffer for doing good, for obeying Christ, trusting God, serving the Lord, rather than suffering because of the evil deeds that we are doing. So I hope mga kapatid, kung tayo ay nasa kalagitnaan ng famine sa ating buhay, sana, I hope and I pray na sana it is because of God's sovereign purpose for us to give glory to Him, to fulfill His plan para sa atin, and not because of our sin and our disobedience.
Now going back mga kapatid sa ating passage, it's clear that there is famine sa land ng Israel. No? Because of sin, because of the sin of the people, because they abandoned the living God, they abandoned Yahweh, tinalikuran nila si Yahweh, at mas pinili nilang paglingkuran yung mga Diyos-Diyosan, at mas pinili nilang mamuhay sa sarili nilang kagustuhan at kasalanan. Imagine mga kapatid, kung atin din pong titignan, yung lupa, kung nasaan po ang bayan ng Israel, yun po yung lupang pangako ng Diyos sa kanila. Yun po yung lupang pangako ng Diyos kay Abraham para sa mga magiging lahi, magiging next generation ni Abraham. At alam niyo po kung anong tawag doon sa land of Canaan? Naalala niyo po ba? Land of overflowing with milk and honey. Pero bakit ngayon may famine ang land of land of Israel? Sabi ng Panginoon kay Abraham, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa isang lugar kung saan nag-overflow. Hindi ka magugutom sa madaling salita. Pero bakit ngayon merong famine sa land, sa bayan ng Israel? At alam nyo, kung titignan nyo mga kapatid, even yung bayan na pinagmulan ni Elimelech and Naomi, yung Bethlehem, kung titignan nyo po yan sa Hebrew, ang ibig sabihin po niyan is house of bread. House of bread. Pero bakit ngayon, itong si Elimelech, pati yung kasama yung kanyang family, aalis sa lugar na yon kung saan sinasabi ng salita ng Panginoon, ang ibig sabihin is fertile yung lugar na yon, masagana, hindi ka magugutom. Pero ngayon, itong si Elimelech, Naomi, kasama yung kanilang mga anak ay nagdesisyon na umalis sa lugar na yon. Bakit? Dahil taghirap at taggutom dahil sa kasalanan ng bayan ng Israel. Kaya mga kapatid, I believe din, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, I believe it is God's sovereign plan para po kay Elimelech at kay Naomi, kasama yung kanyang mga anak, na lisanin nila yung lupang kanilang kinalakihan. Yung lupang ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Kahit na masakit at mahirap itong gawin, they have to leave the land patungo sa Moab dahil ito ang plano ng Diyos para sa kanila. Yun yung plano ng Diyos sa kanila. Bakit? Because God is preserving them for greater purpose. God is preserving them for greater purpose. Again, sabi ng Ruth chapter 1, verse 1 ng ating passage, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man in Bethlehem in Judah went to sojourn in the land of Moab, he and his wife and his 2 sons. So, saan sila nagpunta? Sa land of Moab. So, sino ba to? Saan ba nagmula tong land of Moab na to? No, maganda ba yung lugar na to? Tignan natin. Yung land of Moab or your country ng Moab po mga kapatid, ito po ay galing sa lipi ni Lot. Si Moab po ay anak ni Lot sa panganay niyang anak na babae. Ito po yung nilasing si Lot. Tapos dahil akala po ng mga anak niya na wala ng pag-asa, matatapos na yung lineage nila. Ito po ganun po yung ginawa nila. Si Moab po ay anak ni Lot. Si Lot po naman ay, again, pamangkin po ni Abraham. So kung titignan natin, si Lot ay pamangkin ni Abraham, meron pa rin, kasama pa rin si Lot doon sa covenant na binigay ng Panginoon kay Abraham. Now sa mahabang panahon, dahil lumiwalay si Lot at nagkaroon ng sariling bayan itong Moab, hindi po naging maganda yung relasyon ng bayan ng Moab sa bayan ng Israel. Hindi po naging maganda yung naging relasyon ng bayan ng Moab or hindi naging maayos yung relasyon ng bayan ng Moab sa bayan ng Israel. Yung mga Moabites. Yung mga Moabites, sila po ay, they oppose yung pong God of Israel. They oppose the Lord.
No, hindi sila naniniwala sa Diyos ng bayan ng Israel. They oppose God and they oppose the nation of Israel or oppress the nation of Israel for 18 years. Imagine, no? 18 years na pinapahirapan sila ng mga Moabites. During po 18 years, no, ino-oppress sila ng mga Moabites. Ito po ay during nung time ng mga judges. During nung time ng mga judges. Ito mong mga Moabites, they worship other gods, and because of that, dahil po nag-worship sila, idolatrous po itong mga Moabites na ito, ang ginawa ng Panginoon, God curse ito pong nation na ito. And this nation, mga kapatid, they considered as Gentile and pagan, and intermarriage is not allowed sa kanila. Bawal magpakasal ang Israelita sa mga hintil, sa mga Gentiles. But again, God chooses this nation to preserve the lineage of Naomi. Bakit kaya? No? And I hope and I pray na makita natin to as we continue to study the book of Ruth, mga kapatid. Again, God chooses this nation to preserve yung pong lineage ni Elimelech and ni Naomi. Kaya sila po, ito pong si Elimelech and yung pamilya po niya ay nanatili sa bayang ito ng mahabang panahon. Siguro iniisip nila na saglit lang hanggang matapos lang yung famine sa land of Israel. Pero hindi nila akalain na magtatagal pala yung famine na yon. So nanatili sila doon ng mahabang panahon. No, kaya nga verse 2 makikita natin, sabi diyan, the name of the man was Elimelech and the name of his wife Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Epaphrites, meaning galing po sila sa lineage ni Ephraim, from Bethlehem in Judah, and they went into the country of Moab and remained there. So yun po yung patunay na sila ay totoong nagstay. Hindi lang sila napadaan, sila ay totoong nagstay po sa bayan ng Moab. At ito po isang gusto kong pansinin po ng bawat isa sa atin sa verse na ito. Ito po ako naniniwala, this is the reason why everything na nangyari po, everything na ginawang desisyon po ni Elimelech, ni Naomi na umalis sa bayan ng Bethlehem patungo ng Moab is because it is God's ordained. Inordain ito ng Panginoon. It is God's plan because kung makikita natin that this family is really chosen by the Lord para po dalhin yung human lineage ng coming King and Messiah. At kung titignan nga po natin, yung pong pangalan ni Elimelech, kung titignan natin po yan in Hebrew, ang ibig sabihin po niyan, my God is King. Yan po ang ibig sabihin ng pangalan ni Elimelech. My God is King. So ako ay naniniwala na hindi po ito nagkataon na yun po yung meaning ng pangalan niya. And kung titignan natin, yung pong meaning ng pangalan ng isang tao nung sa Old Testament time, ito po ay may connection sa kung anong ginagawa nila, sa kung anong pinapractice nila. May connection. No, so yung pangalan po ni Elimelech, ang meaning niyan, my God is King. No, ibig sabihin po, hindi po ito nagkataon lamang na ito pong pamilya ni Elimelech ay pinili ng Panginoon para dalhin po yung lineage ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya nag-chance dahil salitang chance ay wala sa bukabularyo ng ating Diyos. Dahil alam natin na God is sovereign. No? This I believe, ito po yung plano ng Panginoon ng ating sovereign God para po sa kanila. Sa lahing ito, sa lineage na ito, manggagaling yung tagapagligtas.
ligtas. And kung titignan naman natin, in Hebrew, yung meaning ng pangalan ni Naomi, it means my delight. My delight. It means my delight. Ibig sabihin, this lineage, mga kapatid, talagang ito ay sinet apart ng Panginoon. It was set apart by God for His will and purpose sa pamagitan po. Sinet apart sila ng Panginoon para nga po sa paparating na hari at Mesaya sa bayan ng Israel. Upang sa pamagitan po ng haring ito, ng Mesaya na ito, ng sino mang sasampalataya sa Kanya, ay babalik sa Panginoon at ibibigay ang Kanyang buhay sa ating Diyos magpawalang hanggan. No? Sa pamagitan po ng Mesaya, yung pong Kanyang mga people, His people will turn back to Him as their, at kikilalanin siyang bilang Kanyang Diyos at Hari, and they will delight in Him forever. And yung hari na ito, walang iba na tinutukoy natin dito, at yung Mesaya na tinutukoy natin dito ay walang iba kundi ang ating Diyos na tagapagligtas na si Kristo. No? Again, we will talk about that sa mga susunod na linggo. Kaya kung ating pong papansinin, kung ating pong pagsasamahin yung dalawang meaning ng pangalan ni Naomi, napakaganda po ng ibig sabihin. No, anong ibig sabihin? God is my King and my delight. God is my King and my delight. I think, mga kapatid, ito dapat yung makita sa buhay natin. Ito dapat yung makikita at pinapamuhay natin bilang mga mananampalataya sa araw-araw na paglakad natin sa mundong ito. Kung gusto natin mamuhay na ayon sa kalooban ng ating Diyos at hindi sa sarili nating kagustuhan at kasalanan, dapat nating itanim sa ating mga puso at isipan. Dapat nating itanim sa ating mga puso at isipan na hindi tayo yung naghahari sa buhay natin. God, tandaan natin, God is our King. And He should be our delight sa araw-araw. Kailangan natin palaging ipaalala sa ating mga sarili, God is my King, and wala akong ibang gugustuhin kundi ang Diyos lamang. Hindi ang sarili ko, hindi ang kagustuhan ko, kundi ang Diyos lamang yung nais ko, yung gusto ko. If that's the anthem of our heart, mga kapatid, nasisigurado ko sa bawat isa sa atin, na bawat gagawin natin, bawat desisyon natin ay magbibigay at magdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. So remember, mga kapatid, if you surrender your life to Christ, mga kapatid, then Christ should alone be the one reigning in your life. If you surrender your life to Christ, mga kapatid, then Christ should be alone the one reigning in your heart. And alam nyo, ito po yung nais ipakita ni Paul sa mga taga-Colosas. Tignan po natin in Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Sabi ni Paul sa mga taga-Colosas, if then you have been raised with Christ. Ang sabi diyan, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So kung totoong tayo ay na kay Kristo, ang sabi ni Paul, iset yung mind natin sa mga bagay na makalangit at huwag sa mga bagay na panlupa. Bakit? Kasi walang kabuluhan yung bagay sa mundong ito.
What matters sa buhay natin is yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Set your mind on things that are above and not on things that are on earth. Bakit? Because you died kasama ng ating Panginoong Hesukristo and your life is hidden in Christ. Sabi doon, your life is hidden with Christ in God. Now, going back mga kapatid, there's a pivotal moment, event na nangyari sa buhay ni Naomi sa ating passage. A tragedy came in sa buhay ni Naomi. Isang napakalungkot na pangyayari. Ito nung pangyayari ito, verse 3. But Elimelech, the husband of Naomi, died. And she was left with her 2 sons. So akala ni Naomi, okay na, maayos na ang lahat. Nabubuhay sila ng masaya, masagana at mapayapa doon sa land ng Moab, sa foreign land. Then suddenly, inalaw ng Panginoon, binawi ng Panginoon yung buhay ng kanyang asawa na si Elimelech. No? Hindi po sinabi dito kung paano siya namatay, kung paano ba kinuha ng Panginoon yung buhay niya. Pero sa madaling salita, alam po natin kung gaano kasakit ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Marahil marami rito yung alam, or na-experience na yung pangyayaring ito sa kanila. And alam nating lahat that yung iba, kapag namatayan, they are so devastated. It's really hard for them to move on sa kanilang buhay, to move forward sa kanilang buhay dahil sobra nilang mahal yung tao na yon. And I believe this is what Naomi is feeling sa panahon na ito. Ito po yung eksaktong nararamdaman naman ni Naomi. Hindi sinabi kung paano namatay. Na-aksidente ba siya? Nasuwag ba ng kambing habang nagpapastol ng tuka? Hindi natin alam. Pero ang sinabi lang na salita ng Panginoon, binawi ng Panginoon ang buhay ng kanyang asawa. Kaya, naging mahirap po ito para kay Naomi. Naging mahirap na pangyayari ito sa buhay po ni Naomi. Pero kahit na ganun yung nangyari, ang naging comfort sa buhay ni Naomi, I believe, is yung dalawa niyang anak. Meron pang naiwan na 2 anak. Naiwan pa yung kanyang 2 anak sa kanya. At ito yung naging dahilan, ito yung naging dahilan para makamove on siya at makapagpatuloy siya sa kanyang buhay. Pero kung titignan natin ang ating passage, hindi rin nagtagal, ay nag-asawa itong anak ni Naomi. Nag-asawa ng isang Moabite. Yung pong 2 anak niya, nag-asawa ng Moabite, which is, sa passage natin, sabi diyan, verse 4, these 2 Moabite wives, the name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. And they lived there for about 10 years. So 10 taon sila pang namuhay doon sa bayan ng Moab. Yes, mga kapatid, ito pong ito pong 2 anak niya, which is Israelites, sila po ay nagpakasal doon sa liping isinumpa ng Panginoon. Nag-intermarriage po sila. Pero bakit, no? Ang tanong bakit? Sabi mo, Pastor Nel, kanina, bawal yung intermarriage sa kanila dahil pagan sila, dahil Gentile sila. No? Pero tignan po muna natin yung Deuteronomy chapter 23 verse 3. Ito po yung sabi ng Panginoon sa mga Moabites. Ito po yung curse ng Panginoon sa kanila. No Ammonite or Moabite may enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation, none of them may enter the assemblies or the assembly of the Lord forever. No? Ako po ay may nabasa na what do you call this? Commentary regarding to this po.
that marahil yung isang reason is because si Ruth po ay pang 11th generation na po nung time na ito. Or yung isa naman ay sinasabi na if that curse ay forever, then makikita natin kung gaano ka-gracious ang Panginoon, that even a curse land or person can be restored sa harapan ng ating Diyos if he or she surrender his life or her life sa ating Panginoon. So, ayun po yun. So again, pero bakit inalaw ng Panginoon na magpakasal sila sa mga taga-Moab? At bakit hinayaan ng Panginoon na sa pamagitan ni Ruth ay makarry niya yung lineage ng Messiah? Again, I believe, mga kapatid, this is the shadow of the redeeming work of God para kay Ruth. This is the shadow of the redeeming work of Christ doon sa cross para sa ating mga hintil, para sa ating mga makasalanan, para maging parte tayo doon sa covenant ng Panginoon ay binigay niya sa bayan ng Israel. And ito din po yung dinidiscuss ni Paul sa Romans chapter 9 verse 24 to 26. Ating po makikita, sabi diyan, even as whom he has called, not from the Jews only, but also from the Gentiles. As indeed, he says in Hosea, those who are not my people, I will call my people. And her who was not beloved, I will call beloved. Verse 26, and in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called sons of the living God. So I believe ito po yung nangyari kay Ruth kung bakit inalaw ng Panginoon na dalhin niya yung lineage ng ating tagapagligtas na si Kristo. Dahil kung babasahin po natin yung Ruth at sa habang ating patuloy na pag-aaralan yung aklat na ito, makikita kung paano ni-redeem ng Panginoon si Ruth. Kaya nga mga kapatid, yung pong Sola series natin, nakita natin kung paano tayo napawalang sala, kung paano natin natanggap ang kaligtasan. At ito ay tanging sa pamagitan lamang ng grasya ng Diyos na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin, sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong dapat idagdag sa mga bagay nito. Kaya po yun ay tinawag nating solas. So I believe po again, habang inaaral po natin itong aklat ni Ruth, ay makikita natin kung paano siya ginamit ng Panginoon, kung paano ni-redeem ng Panginoon si Ruth para doon sa fulfillment ng plano ng Diyos para sa kaniya. And God allowed them to enjoy yung kanilang covenant of marriage sa loob ng 10 years. Sabi po sa passage, they lived there for about 10 years. So nag-enjoy pa sila doon sa marriage nila. Pero, sabi ng verse 4, again, verse 4 to 5, these took Moabite wives. The name of the one was Orpah and the name of the other Ruth. They lived about 10 years. In verse 5, after 10 years, maybe, both Malon and Chilion died. Namatay po yung pong kanilang asawa. Namatay yung anak ni Naomi. And again, once again, I believe sobrang nalungkot na naman itong si Naomi. Again, lahat ng ito ay ayon sa plano ng Panginoon para sa kanila. Bakit? Kasi if hindi babawiin ng Panginoon yung buhay ng anak ni Naomi, hindi po makikilala ni Ruth si Boaz. Makikita natin yan kung paano po yun nangyari, kung paano na-meet ni Ruth si Boaz.
No, kung hindi niya binawi ng Panginoon, no, inallow ng Diyos na i-enjoy yung marriage for 10 years, pero sabi ng Panginoon, oops, hanggang dyan na lang, may plano ako sa inyo. Then, kinuha ng Panginoon yung buhay ng kanilang, yung asawa, yung anak ni Naomi, and then, for the reason para makilala ni Ruth si Boaz. No, again, may plano ang Panginoon para sa kanila. No, hindi magaganap ng kalooban ng Diyos para sa kanila, or hindi magaganap ang kalooban ng Diyos na inihanda niya para sa kanila kung hindi niya gagawin ang bagay na yon. No, ito ay patunay na God is really sovereign. Na lahat ng bagay ay alam ng Diyos, lahat ng bagay ay ayon sa plano ng ating Diyos. Again, kahit na ito ay isang panibagong nakalulungkot, tragic na moment sa buhay ni Naomi and even sa buhay ni Orpah and Ruth, na si Naomi nawala na nga siya ng asawa, ngayon nawala pa yung kanyang dalawang anak. Siguro sa isip ni Naomi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya kung babasahin again natin sa mga susunod na verses, nung bumalik si Naomi sa land ng Bethlehem, ng Judah, anong sabi ni Naomi? Don't call me Naomi. Call me Mara. Bakit? Anong ibig sabihin ng Mara? Bitterness. Dahil ganun na lamang yung pait na nararamdaman ni Naomi. Dahil para bang kinuha na ng Diyos ang lahat sa kanya. Ayokong i-expose lahat niyo kasi kawawa. Baka naman masagasaan kayong sasabihin ng ibang mga preacher. Kaya pahapyaw lang. Pahapyaw lang. So ganun po yung nangyari. Sobrang devastated si Naomi sa nangyari. Dahil nga doon, sabi niya, don't call me Naomi, call me Mara. Dahil nga sa sobrang sakit na nararamdaman ni Naomi sa pagkawala ng kanyang asawa at ngayon sa pagkawala ng kanyang dalawang anak. At ang naiwan na lang sa kanya is yung kanyang dalawang daughter-in-law na wala na siyang hold on, na anytime pwede na siyang iwan dahil wala na sila sa covenant of marriage. Pwede silang iwanan at pwede na silang maghanap ng panibago nilang mapapangasawa. Kaya again, kung titignan natin, sadyang kawaawa ang kalagayan ni Naomi. Subalit makikita din natin sa mga susunod na pag-aaral natin na even in the midst of this tragic and pitiful situation sa buhay ni Naomi, God is still in control. God is still in control. And this is the same thing for us, mga kapatid. Alalahanin natin that even though we are in the midst of our suffering in this life because of Christ, God's hand is upon us, orchestrating it to happen for the purpose of His will and glory. Yan po yung tandaan natin. No? Every time we are facing trials, suffering, hardship sa buhay natin, God is in control. Sabi nga ng Romans chapter 8, verse 28, for we know that those who love God, all things work together for good for those who called according to His purpose. So if you know that you are called by God and you love God, then you are suffering for the purpose according to His purpose. And that, I believe, is what is happening sa buhay ni Naomi, sa pamilya ni Elimelech, and even kay Ruth. At bilang pagtatapos at bilang bottom line po sa bawat isa sa atin sa oras na ito, again, the bottom line is God preserve the lineage of Naomi in order to fulfill God's will and plan for the redemption of His people whom He foreknew and predestined before the foundation of the world. So, preserve ng Panginoon si Naomi kasama si Ruth para sa magandang plano ng Panginoon, para sa ikaliligtas ng kanyang mga anak. And what does this mean sa atin? What this mean, mga kapatid, para sa bawat isa sa atin na tayo bilang mga redeemed na
ng ating Panginoon, na tayo ay niligtas na ng Panginoon. Number 1, we should always remember that our God is sovereign. We should always remember that our God is sovereign and He will do everything that pleases Him for the soul's sake or purpose of His glory. No? Again, kailangan natin alalahanin na kahit ano pang nangyari sa buhay natin, God is in control, may purpose ang Panginoon dyan, and gusto niya na mag-persevere ka dyan. No? Pangalawa, remember that your salvation belongs, or salvation or your redemption belongs to God and God alone. Wala nang iba. No? Makikita natin sa buhay ni Elimelech, ni Naomi, and ni Ruth, nandoon na yung plano ng redemption ng Panginoon. Kaya ni-reserve ng Panginoon sila Naomi and Ruth. Kasi nga, nandoon yung plan of redemption ng Panginoon sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. Kaya kung tayo po ay niredeem na ng Panginoon, we ought to live our life para po sa glory ng ating Panginoon. And lastly, remember that God is preserving you to persevere in this life to be more like Christ. God is preserving you to persevere in this life to be more like Christ. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Salamat po sa salita niyo na ating pong narinig sa oras na ito. Salamat, Panginoon, for preserving, Panginoon, yung lineage, Panginoon, ng aming tagapagligtas na pinagkaloob niyo po sa amin. Dahil po dito, Panginoon, natanggap po namin ang kaligtasan na hindi po namin deserve. Thank you so much, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.